Mic test. Magandang umaga po. Lahat po mic. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama, na mahabagin at pagpapala, salma po sa pagligtas amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, awit 118. Awit 118. 15, verse 15. 15 hanggang 17. Awit 118, 15 hanggang 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Okay po. Malapit na summer retreat, right? As you know, we have a summer retreat. First batch, April 2. Gaya po ng inyong nalaman, malapit na po yung ating summer retreat sa April 2. Start. And second batch, April 9. At yung second batch po ay sa April 9. Malapit na. So, we need to prepare. We need to prepare coming summer retreat with one mind. Pero kailangan nating maghanda sa paparating na summer retreat na may isang pag-iisip. So whenever summer retreat near, I remind Awit chapter 118. Yes, sa tuwing nalalapit yung summer retreat, lagi kong inaalala yung Awit 118. Verse 15, right? Ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Nasa mga tolda ng matuwid. Saan ito? Sa iglesia, right? Especially the displays. We can say the display is our retreat center, right? Retreat center. Masasabi natin na yung lugar na ito ay yung ating retreat center. Sa gitna ng summer retreat, naroon ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan. Apo ba? At 16, verse 15, ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Right? 16, at ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang summer retreat ay isang lugar kung saan itinaas ang kanang kamay ng Diyos at nagbibigay ng kapangyarihan. Tama? Maybe here there are some newly saved.
don't experience the summer retreat. Marahil dito merong mga bagong naligtas na hindi nyo pa nararanasan yung summer retreat. You need to know what's the summer retreat. Kaya kailangan nyong malaman kung ano yung summer retreat. Yeah. And 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Yeah. Bakit? At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Right? Yeah. What's the purpose of your life? Ano yung layunin ng buhay mo? Maybe before we get the salvation, right? The purpose of our life is getting the salvation. Marahil nung hindi pa tayo ligtas, yung layunin ng ating buhay ay magkaroon ng kaligtasan. But after salvation, what's the purpose of our life? Pero pagkatapos ng kaligtasan, ano yung layunin ng buhay? Maybe it's much better we go to heaven as soon as possible. Marahil mas mabuti na na pumunta na tayo sa langit sa lalong madaling panahon. Tapo ba? Because heaven is much better than this world. Dahil yung langit ay mas mabuti kaysa sa mundong ito. No reason to live this world, right? Wala nang dahilan para mabuhay pa sa mundong ito. Why? Why we have to live this world? Pero bakit kailangan pa nating mabuhay sa mundong ito? Yeah, there is one reason, right? Meron po isang dahilan. Verse 17. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yeah, it's the purpose of our life. Ito po yung layunin ng ating buhay. After salvation. Right? Pagkatapos ng kaligtasan. Sa summary 3, right? Dito, ipinahahayag natin ang mga gawa ng Panginoon ayon sa ating mga layunin sa buhay. Tama ba? Yeah. So, pag-isipan natin ngayong araw tungkol sa summer retreat. Summer retreat. Summer retreat ay maaaring ituring na pinakamahalaga sa ating Christian life. Ito ay masasabing isang lugar kung saan sabay-sabay na inilalapat ang apat na elemento ng Christian life. Ano ang apat na elemento ng Christian life? Maybe the brethren who graduate the New Beginner Bible Study already know. Marahil yung mga kapatid na gumraduate na sa New Beginner Bible Study, alam na ito. Ano po? Una, salita. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, fellowship. Pangapat, evangelism. Yeah. So, as already announced, right? From next Sunday, we also start New Beginner Bible Study. Gaya ng in-announce po, mula sa sunod na linggo, magsisimula tayo sa New Beginner Bible Study. Especially newly saved, it's very helpful for your Christian life. Lalong higit sa mga bagong naligtas, ito po ay talagang makakatulong sa inyong buhay Kristiyano. Anyway, we already learned, right, the 4 elements of a Christian life. Ngayon pa man, napag-aralan na natin yung 4 na elemento ng Christian life. Yeah. All these 4 elements can apply in this summer retreat. Right? Lahat ng 4 na elemento na ito ay may i-apply sa summer retreat. Ito ang lugar kung saan isinasabuhay natin ang salita ng Diyos na ating natutunan. Salita. Dito sinasagod ang ating time na panalangin. Right? How much we pray for the summer retreat. Gaano tayo nanalangin para sa summer retreat? But our prayer will be answered in this retreat. Pero yung ating panalangin ay isasagutin sa summer retreat. At ito ay isang lugar kung saan ang mga kapatid mula sa buong bansa ay nagsasama-sama upang maglingkod at makipag-fellowship. So, in this summer retreat, all the church in the Philippines gather together. Kaya sa summer retreat, lahat ng church sa buong Pilipinas ay magkakatipon-tipon. We serve the Lord, right? Maglilingkuran natin ang Panginoon. And we have a fellowship together, right? At magkakaroon tayo ng fellowship ng magkakasama. Ito ay isang lugar kung saan nagtutulungan ang magkakapatid na iligtas ang mga nawawalang kaluluwa.
Yeah, it's the most important thing in summary tree. Ito po yung pinakamahalagang bagay sa summer retreat. Yeah. Last December, we had a New Year retreat. Nung nakaraang December po, nagkaroon tayo ng New Year's retreat. Yeah, New Year retreat also, all the saved brothers and sisters in the Philippines gathered together, right? Sa New Year retreat din po, lahat ng mga ligtas na brothers and sisters sa buong mundo Yeah, ay but nagkakatipon. The purpose of a New Year retreat is a fellowship. Pero yung layunin ng New Year's retreat ay fellowship. For the saved brothers and sisters. Para sa mga ligtas na mga brothers at But sisters. summer retreat is different. Pero naiba po yung summer Yeah, retreat. summer retreat focus on saving the lost soul. Yung summer retreat po ay nakatuon sa pagliligtas ng nawawalang kaluluwa. Ang mga naghahanda para sa summer retreat sa pamamagitan ng panalangin ay tatanggap ng higit saganang biyaya. Saganang biyaya. God already prepare great grace through summer retreat. Inihanda na ng Diyos yung dakilang biyaya sa summer retreat. But when we go there, we can get this grace. At Okay? kapag pumunta tayo doon, makukuha natin yung biyaya. Paano ito magiging isang pinagpalang summer retreat? Pinagpalang summer retreat. Pag-isipan natin ang mga kapakinabangan ng summer retreat. Ano ang mga kapakinabangan ng summer retreat? Una, naranasan natin ang gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Summer retreat ay isang lugar kung saan ang kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos ay itataas at ang kanyang kapangyarihan ay nahahayag. Tama? Yes. Kaya, maaaring maranasan dito ang gawa ng Diyos ng direkta. Yeah. So, don't lose this great chance. Kaya huwag niyo po sayangin yung dakilang pagkakataon. Yeah. Noong panahon ng unang iglesia, maraming tao ang naligtas dahil sa gawa ng Diyos. Dahil sa gawa ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, you back here, and buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, 41. Gawa chapter 2, 41. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 kaluluwa. How amazing it is, right? Gaano ito kamangha-mangha? 3,000 kaluluwa ay naligtas. Sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Right? Gawa ng Diyos. Ito ay nangyari sa unang iglesia. Tama? Chapter 2, 47 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Tama? Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yeah, it's amazing. Ito po ay kamangha-mangha. Right? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 4. We check one more. Chapter 4, verse 4. Gawa chapter 4, verse 4. Also, okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Ang bilang nila ay mga 5,000. 5,000. Mas marami. Tama? 5,000. Naligtas. Yeah, it's a great works of God. Ito po ay dakilang gawa ng Diyos. Great works of salvation. Dakilang gawa ng kaligtasan. Ito ay nangyari sa unang iglesia. Tama? Yeah, may parehong gawa ng Diyos sa summer retreat. Right?
Yeah, of course, whenever we have the Bible seminar in church, God allowed newly saved Sa tuwing nagkakaroon tayo ng Bible seminar sa church, pinapahintulot ng Diyos yung mga bagong naliligtas. to Leicester Grand Bible Seminar, God allowed many newly saved. Sa nakaraang Grand Bible Seminar, ipinahintulot ng Diyos yung maraming naligtas. And also to Leicester Week, the Cell Group 2 Bible Seminar, God allowed also many newly saved. At sa pamamagitan din ng nakaraang Cell Group 2 Bible Seminar, ipinahintulot ng Diyos yung maraming naligtas. I can see you newly saved today. Nakikita ko po yung mga bagong naligtas ngayong araw. Welcome at masaya ako. But Samaritan, right? Mas maraming tao. Mas maraming tao. Get the salvation through Samaritan, right? Sa Korea, every year, Korea also have a summer retreat. Sa Korea din po, taon-taon ay nagkakaroon ng summer retreat. Korea has a much great number of the brothers and sisters. Sa Korea po ay merong mas maraming bilang ng mga brothers and sisters. That's why even though they have a very big retreat center, they cannot have a gathering one time. Kaya kahit na meron silang malaking retreat center, hindi nila kayang mag-gather ng isang beses. That's why they have seven batches summer retreat. Kaya nagkakaroon ng 7 batch na summer retreat. But the season different. They start July hanggang August. Pero iba po yung season. Sila ay nagsisimula ng July hanggang August. Then every year, more than 70,000 total, 70,000 people attend summer retreat. At taon-taon, higit sa 70,000 na mga tao yung dumadalo sa summer retreat. Then more than 5,000 every year, more than 5,000 are baptized. At taon-taon, higit sa 5,000 yung nababautismuhan. Kagaya ng unang iglesia, right? Philippines, how about Philippines? Paano po sa Pilipinas? Philippines also, right? Last year, the total 13,000 total attendee is 13,240. Nung nakaraang taon po, yung kabuoang dumalo ay 13,240. Do you know what's the goal of this year? Alam niyo po ba kung ano yung goal sa taong ito? Ano po? Don't surprise. Huwag po kayong magulat. 16,000. 16,000. Maybe if we continue evangelize in this way, someday, right, Philippines will catch up Korea. Catch up Korea. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, balang araw, maabutan na ng Pilipinas yung Korea. Because Philippine population over Philippines greater than Korea, right? Dahil yung populasyon ng Pilipinas ay mas malaki kaysa sa populasyon ng Korea. Yeah. You know, right? Sorry po. What's the goal of our Cavite Church? Alam niyo po ba kung ano yung goal ng ating Cavite Church? Anong number? You look at our whenever you enter the main hall, we put the post right there. Meron po tayong poster sa labas. 450, right? 450, our goal. Yeah, God gave this number as our goal. Binigay ng Diyos yung bilang na ito, bilang ating layunin. Yeah. We can accomplish, right? Maisa sa katuparan natin ito. Yeah. If all the brothers and sisters participate in the works of God, we can accomplish this. Kung lahat ng mga brothers at sisters ay makikibahagi sa gawain ng Diyos, magagawa natin itong maisa katuparan. Especially God allowed the retreat center in the Batangas, Tanawan, Batangas. Dalawang higit ipinahintulot ng Diyos yung retreat center doon sa Tanawan, Batangas. It's a big place, right? Ito po ay malaking lugar. But the Philippines has many islands. We cannot have a gathering all together. Pero yung Pilipinas po ay maraming isla kaya hindi po tayo maaaring magkatipon na That's how magkakasama. we conduct the summer retreat, separate place. Kaya magdadaos tayo ng summer retreat sa magkakaibang lugar. But the Manila, the Luzon, this area, we have a gathering in retreat center in Pero Tanawan. Yung Manila area ay magkakaroon ng summer retreat doon sa Tanawan, Batangas. But Bicol also, they have a separate summer retreat. Yung Bicol region din ay magkakaroon ng bukod na summer retreat. And also the Luzon, the middle Luzon,
Casilleos, the area, they have also separate summer retreat. At pati yung Central Luzon ay magkakaroon din ng bukod na summer retreat. And also Bisaya, also many island, they have a separate summer retreat. At sa Visayas region po, yung maraming isla ay magkakaroon ng bukod na summer retreat. And Palawan also separate summer retreat. At yung Palawan din ay magkakaroon ng bukod na summer retreat. And Mindanao have a separate summer retreat. At yung Mindanao din ay magkakaroon ng bukod na summer retreat. And Northern Luzon, Isabela, Cagayan, they have a separate summer retreat. At yung Northern Luzon region, sila po ay magkakaroon ng bukod na summer retreat. And also Samar, right? We have a mission branch in Samar, right? Santa Rita also have a separate summer retreat. At tayo po, meron tayong mission branch sa Samar. Magkakaroon din sila ng bukod na summer retreat. Yeah, whole country, right? In the Philippines have a summer retreat together, right? Yung buong Pilipinas po ay magkakaroon ng summer retreat. Yeah. Paano nagiging maliwanag ang malaking gawa ng kaligtasan ng Diyos sa summer retreat? Paano? Yeah. Dahil maraming mga kapatid ang nakahanda sa pamamagitan ng panalangin. Yeah. At sa gitna ng summer retreat, may maraming sakripisyo at magsisikap mula sa mga kapatid. Maraming sakripisyo, right? So, many brothers and sisters already experience there are a lot of sacrifice in summer retreat, right? Maraming brothers at sisters po yung naranasan na yung maraming sakripisyo sa summer retreat. Already, right? To prepare the summer retreat, right? Retreat center, yeah, they are very busy. The brethren in retreat center. Para maghanda po sa summer retreat, yung mga kapatiran doon sa retreat center, abala sila sa paghahanda. Every year to improve our facility, right? They prepare already. Taon-taon para i-improve yung ating pasilidad, sila ay naghahanda. And also from coming this Saturday, yeah, we have a 2-time advanced activity. At mula ngayong paparating na Sabado, magkakaroon tayo ng 2 beses na advanced activity. The many brothers and sisters also participate to prepare the summer retreat. At maraming mga brothers at sisters yung makikibahagi para maghanda sa summer retreat. So if you possible, you can also help in advanced activity. Kaya kung maaari din, kung posible, ay pwede ka rin makibahagi sa paghahanda sa summer retreat. And also during the retreat, summer retreat, right? Many brothers and sisters have many ministry. At sa summer retreat, maraming mga brothers at sisters yung may ministry. Especially this time, second batch, our Cavite Church also have has many ministry. At ngayon sa second batch, yung ating Cavite Church ay maraming ministry. The mothers group, the cooking, 2 times cooking. Yung ating mothers group ay mayroong 2 beses na pagluluto. Yeah, very summer season, right? Very hard, right? Sa panahon ng tag-init ay napakainit. But in the kitchen, right? They sacrifice. Pero sa kusina sila ay nagsasakripisyo. And brothers, fathers group, yeah, they do the parking and the martial ministry. At yung mga tatay natin, sila yung gagawa ng parking at martial ministry. They don't have a sleep, right? Nighttime, right? Wala silang tulog paggabi. Mayra ministry. Yeah. And church school, choir, cleaning, the counseling, there are many sacrifice, right? Yung church school, yung choir, cleaning, counseling, maraming sakripisyo yung gagawin. Ang lahat ng pansin ng Diyos ay nasa summer retreat. Yeah, kaya ang dakilang gawa ng Diyos ay tiyak na mahahayag. Mahahayag. Gaano kalaking pagkalugi ang hindi makisalis sa ganitong malaking gawa ng Diyos. That's why if you don't participate in this great works of God, it's a great loss in your Christian life. Kaya kung hindi ka makikibahagi sa ganito kalaking gawain ng Diyos, ito ay malaking kawalan sa iyong buhay Kristiyano. Don't lose this great chance. Kaya huwag mo sayangin yung ganitong dakilang pagkakataon. Ang lahat ng mga kapatid mula sa buong bansa ay nagtitipon sa summer retreat. Naglalaan ng kanilang oras at nagsasakripisyo ng pera upang sama-samang magsikap para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Hindi tama sa paningin ng Diyos
na hindi ako sumali sa gawaing iyon ng mag-isa. Ang hindi makibahagi sa gawa ng Panginoon ay maaaring maging isang kasalanan. May halimbawa sa Biblia, pag-isipan natin, sa panahon ng mga hukom, may mga tribo na hindi kasali sa tingman kasama si Hukom Deborah. Hindi kasama. May mga tribo na hindi kasali sa tingman kasama si Hukom Deborah. Buksan mo ang Biblia, Hukom chapter 5. Hukom chapter 5, 23. Judges chapter 5, 23. Okay po, chapter 5, 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumpain si Meroz, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila hindi dumating upang tumulong sa Panginoon laban sa makapangyarihan. Sumpain si Meroz. Sabi ng anghel ng Panginoon. Bakit sumpain si Meroz? Sapagkat sila hindi dumating upang tumulong sa Panginoon. Hindi dumating upang tumulong sa Panginoon. There was a great war between Israel and other Gentile country. Mayroong malaking digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga hintil na bansa. But they didn't participate in this war. Pero hindi sila nakibahagi sa ganitong digmaan. It's the image. The word in the Bible is image. The word against Satan. Sa Biblia po, yung digmaan ay larawan ng digmaan ng laban kay Satanas. Ang Samaritan na ito ay parang isang malaking laban kay Satanas. Right? Many people are under the power of Satan now. Maraming tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ngayon. If they don't get the salvation, they will go to eternal hell. Kung hindi sila maliligtas, mapupunta sila sa walang hanggang impyerno. Who can save them from the hands of Satan? Sino yung magliligtas sa kanila mula sa kamay ni Satanas? Save the Christian, right? We are the only one who can save them from the hands of Satan. Yung mga ligtas na Kristiyano po, tayo lang yung makapagliligtas sa kanila mula sa kamay ni Satanas. Samaritan is also the better place. We fight with the Satan. Yung Samaritan din po ay yung lugar na digmaan kung saan makikipaglaban tayo kay Satanas. But we don't participate here. Pero hindi tayo makikibahagi dito. God consider it's a sin. Ituturing ito ng Diyos na kasalanan. Judges chapter 5, Hukom chapter 5, 15, same chapter, 15 hanggang 18. Also, 15 hanggang 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah, at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan, at ang Dan, bakit siya'y nanatili sa mga barko? Ang Aser ay nanatili sa mga baybayin ng dagat, at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon din ang Naphtali sa matataas na dako ng kaparangan. When there was a war, the attitude of each tribe was different, right? Nung nagkaroon ng digmaan, yung pag-uugali ng bawat tribo ay naging magkakaiba. But the Bible describe their attitude very concretely, right? Pero malinaw na ipinaliwanag ng Biblia yung kanilang pag-uugali. Why? Bakit? It gives a lesson to us, right? Ito po ay nagbibigay ng aral sa atin. Ang lipi ng Naphtali at ang lipi ng Zebulon ay sama-samang lumahok sa digmaan. Right? Sama-samang
lumahok sa digmaan hanggang isugal ang kanilang buhay. Right? Pero, ang lipin ng Ruben, Dan at Aser ay nagtuon lamang sa kanilang sariling gawain at hindi sumama sa digmaan. Tama ba? Sinabi ng Biblia. Yeah. They focus on their physical life. Nakatuon sila sa kanilang pisikal na buhay. They knew what happened now Israel. Nalaman nila kung ano nangyayari sa Israel. All Israel, they are fighting with the enemy. Yung buong Israel ay nakikipaglaban sa kanilang kaaway. They have a reason, right? They have their life, right? Meron The three, Reuben, Dan, Asel, they have a life, right? Yung tatlong lipi na ito, yung Ruben, Dan at Aser, meron din silang buhay. Maybe they were busy in their life. Marahil abala sila sa kanilang buhay. That's why maybe they give a excuse. Kaya nagdahilan sila. Oh, we are busy our life. Abala kami sa aming buhay. But God, look at what happened. Pero nakikita ng Diyos kung anong nangyayari. Right? God write down them in the Bible, right? Sinulat sila ng Diyos sa Biblia. Because it can be great sin before God. Dahil ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon ay tumitingin kung tayo ay nakikiisa sa kanyang kawa o hindi. So, we have to, right, participate in this great works of God. Kaya kailangan nating makibahagi sa ganitong dakilang gawain ng Diyos. Tingnan mabuti kung paano lumilitaw ang gawain ng Diyos. Panoorin ng mabuti kung paano nagbabago at naliligtas ang isang kaluluwa. Okay? So, the summary 3 is the place we can experience the great works of God. Kaya sa summary retreat, ito yung lugar kung saan natin mararanasan yung dakilang gawain ng Diyos. Pangalawa, what's the profit of the summary retreat? Ano yung layunin ng summary retreat? Sa pamamagitan ng paglilingkod, nakakaroon tayo ng pagkakataon na sukulian ang biyaya ng Diyos. Sukulian ang biyaya ng Diyos. At sa loob nito, maranasan natin ang tunay na kagalakan na ibinibigay ng Diyos. Matapos maligtas, may puso ang sinuman na nais sukulian ng biyaya ng Diyos. Tama po ba? Tama? Awit 116. Awit 116, verse 12. Awit 116, 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? May puso? May puso? Pusong ito? Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Tama? Meron? Yeah. Sa pamagitan ng summary 3, nakaroon tayo ng pagkakataon na sukulian ng biyaya ng Diyos. Yeah. Maraming mga gawain ng paglilingkod ang mayroon tayo sa summary 3. Right? I already mentioned, right? There are many sacrifices. Nabanggit ko na po na maraming sakripisyo. Ngunit, mas mabuti para sa mga bagong ligtas na nakatuon sa salita kaysa sa paglilingkod. Maybe newly saved, you also have a heart to render the grace of God, right? Marahil sa mga bagong ligtas, meron din kayong puso na suklian yung biyaya ng Diyos. It's a good heart. Good heart. Ito po ay mabuting puso. But this time, you the better more focus on the Word of God rather Yes. than the ministry. Pero sa pagkakataong ito, mas mabuti na magtuon kayo sa salita ng Diyos sa halip na sa ministry. But other brothers and sisters who are already saved, you are different, right? Pero yung mga brothers and sisters na naligtas na, kayo po ay naiba. You can, it's the great chance. You can sacrifice for the Lord. Ito yung dakilang pagkakataon para magsakripisyo ka sa Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi isang mabigat na pansin.
kundi isang biyaya ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos. Unang Korinto 15, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto 15, verse 10. Unang Korinto 15, verse 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Sinabi ni Apostol Pablo, right? Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Right? He didn't complain, right? Why I have to have more labor than other? Hindi siya nagreklamo, bakit kailangan ko gumawa ng maraming pagpapagal kaysa ibang tao? Why I have to more sacrifice than the other? Bakit kailangan na magsakripisyo ako ng mas marami kaysa ibang tao? It's a complaint, right? Ito po yung pagrereklamo. Yeah. No need to complain, right? Hindi kailangan magreklamo. Yeah. Kung ako ay naglilingkod ng mas mahirap kaysa sa ibang tao, isipin mong iyon ay mas dakilang biyaya. Mas dakilang biyaya. Tama? Yeah, tama. Because as much as you the sacrifice, God will allow more grace. Dahil hanggat nagsasakripisyo ka, ipapahintulot ng Diyos yung higit na pagpapala. Maybe our sacrifice konti lang, but God's grace much great. Right? Kahit yung ating sakripisyo ay maliit lang, pero yung biyaya ng Diyos ay mas malaki. How great chance it is, right? Kaya gaano ito kadakilang pagkakataon? It's a great chance we can render the grace of God. Ito yung dakilang pagkakataon upang masuklian natin yung biyaya ng Diyos. Walang sinumang kaluluwa ang maliligtas nang wala ang ating sakripisyo at paglilingkod. Tama. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 12. Juan chapter 12, 24. 1, 12, 24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Walang mangyayari, right? Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Right? Ang butil ng trigo, ang butil ng trigo ay si Jesus. Right? Si Jesus. Yeah. He sacrificed himself on the cross. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili doon sa krus. Yeah. Through his sacrifice, we could be saved, right? Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, naligtas tayo. Yeah. Nagbubunga ng marami, right? Ito ay nangyari, right? Now, after salvation, we have to become a grain of wheat. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan na maging butil tayo ng trigo. Yeah. Kung ito'y mamatay, anong ibig sabihin? Ito'y mamatay. Yeah. Ibig sabihin ito ay sakripisyo. Kung may sakripisyo, ay nagbubunga ng marami. Through our sacrifice, many people will get the salvation. Right? Sa pamamagitan nating sakripisyo, maraming tao yung magkakaroon ng kaligtasan. Ang aking kaligtasan ay bunga ng pagsisikap at sakripisyo ng mga kapatid na unang naligtas. Tapo ba? Maybe today you will save through Let's Group Fellowship, Bible Seminar, come, right? Today. Marahil may mga newcomer na naligtas nung nakaraang Cell Group to Bible Seminar. Yeah. Until you get the salvation, many brothers and sisters sacrificed.
Hanggang sa magkaroon ka ng kaligtasan, maraming mga brothers at sisters yung nagsakripisyo. Because their sacrifice, you are here now, here. Dahil sa kanilang sakripisyo, nandito ka ngayon. Yeah. Pareho, somebody treat. Right? Yeah. So, it's a great chance we can render the grace of God through summary tree. Kaya ito po ay dakilang pagkakataon na masuklian natin yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng summary retreat. Balikan natin awit 118. Awit 118. 15. Awit 118. 15, verse 15. Ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan sa Little Center. Right? Masayang sigawan at kaligtasan. Siyempre, ang paglilingkod ay maaaring nakakapagod at nakakabigat sa katawan. Tama ba? Yeah, very mahirap. Physically, ating katawan ay mahirap. Ngunit sa gitna nito ay mayroon kagalakang ibinibigay ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos, right? Ito ay importante. Ibinibigay ng Diyos. Awit chapter 4, verse 7. Awit chapter 4, 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, right? Ikaw ang Panginoon. Tama? Ang Panginoon ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang kanilang butil at alak ay sagana. Ano po ito? The joy come from this world. Amen. The joy come from this world. Ibig sabihin, yung kagalakan nagmumula sa salita. The joy God gives cannot compare with the joy this world gives. Yung kagalakang ibinibigay ng Diyos ay hindi maikukumpara sa kagalakang ibinibigay ng sanlibutan. Ito ay tunay na kagalakan na hindi kailanman may bibigay ng mundo. Tama ba? You can experience the joy God gives. This world cannot give. Mararanasan niyo yung kagalakang ibinibigay ng Diyos na hindi maibibigay ng sanlibutan. You like the song, right? Our hymnal 173. Meron apat ng bagay. Peace, joy, love, and hope. But we can put here joy, right? Pero ilagay natin yung joy. In this summary, we can put this the joy in this song. Sa summary retreat, ilagay natin yung kagalakan sa kantang ito. My joy I give unto you. Tama? My joy that the world cannot give. Meron? This joy, right? Meron. Yeah, you can experience this summary. Mararanasan nyo ito ngayong summary retreat. Even though katawan mo mahirap, pagod na. Yeah. But you can have this joy God gives. Pero magkakaroon ka ng ganitong kagalakan na ibinibigay ng Diyos. This world cannot give this joy, right? Yung sanlibutang ito, hindi maibibigay yung kagalakan ito. Try. You experience. You can experience. Subukan nyo at mararanasan nyo. Yeah. Tumingin kayo sa mga mukha ng mga kapatid na naglilingkod. Walang sinuman ang may pangingilabon na mukha dahil sa hirap. Tama ba? Nobody complain. Tama?
Even mahirap, katawan, smile. Right? Kahit nahihirapan na, nakangiti pa rin. Because they have a joy. Dahil God meron gives, silang right? kagalakang ibinibigay Yeah, ng Diyos. Tama. Kaya maglingkod ka ng masigasig at masaya habang ikaw ay nagpapawis. Okay? Yeah. Yeah. So, we can handle the grace of God through this summer retreat. Kaya maaari natin suklian yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng summer retreat. Pangatlo, what's the profit of a summer retreat? Pangatlo, ano po yung pakinabang ng summer retreat? Sa pamitan ng summer retreat, ating ibabalik ang unang pag-ibig sa Panginoon. Unang pag-ibig sa Panginoon. Ito ay importante. Sa pamitan ng summer retreat, maaari nating ibalik ang ating pumagsang ng pananampalataya. Sa pamitan ng summer retreat, ang malaming na puso ay muling magiging mainit. Muling magiging mainit. Revelation chapter 2, buksan mo ang Biblia. Apocalypse chapter 2. Chapter 2, verse 2 hanggang 5. Verse 2 hanggang 5. Chapter 2, Revelation chapter 2, verse 2 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Sinabi ng Panginoon, sa Iglesia, Ephesian Church, the Lord praised the Ephesian Church first, right? Noong una pinuri ng Diyos yung iglesia ng Efeso. Because they did many works for the Lord, right? Dahil gumawa sila ng maraming gawa para sa Panginoon. But one thing was not enough. Pero isang bagay yung hindi sapat. Right? Verse 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Ano po? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Right? We can know how much our Lord consider it's an important thing. Malaman natin kung gaano tinuturing ito ng Diyos sa napakahalagang bagay. Kaya sinabi niya, right? Verse 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. God, our Lord consider. It's not small thing. It's not small problem. Itinuturing ng Diyos na hindi ito maliit na bagay, hindi maliit na problema. It's a big problem. Ito ay malaking problema. Right? Kaya, verse 5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Right? Kung minsan, nakakalimutan natin ang unang pag-ibig ng Diyos patapos sa tayong maligtas. Tapo ba? But if sometimes we lost the first love of the Lord, we don't try to restore this love. Pero minsan kapag nawawala sa atin yung unang pag-ibig ng Diyos, hindi natin sinusubukan panumbalikin yung unang pag-ibig. If we lost the first love of the Lord, we have to restore it as soon as possible. Kapag nawala sa atin yung unang pag-ibig ng Panginoon, dapat natin itong panumbalikin sa lalong madaling panahon. Because our Lord considers it's a big problem. Dahil tinuturing ito ng Diyos na malaking problema. But sometimes, right, you try to restore your first love, but it's not easy, right? Pero minsan sinusubukan nyo na panumbalikin yung unang pag-ibig, pero hindi ito madali. But summer retreat is a great chance. You can restore this first love. Pero sa summer retreat, ito yung dakilang pagkakataon na mapanumbalik nyo yung unang pag-ibig. Hindi natin
magagawa ang gawain ng Diyos kung wala ang pag-ibig ng Diyos. Yeah. That's why you have to pray. You have to pray first to restore this first love. Kaya una kailangan mong manalangin para mapanumbalik yung unang pag-ibig. Before you go to summer retreat, pray to God first. Bago ka pumunta sa summer retreat, manalangin ka muna sa Diyos. Lord, I really want to restore my first love. Panginoon, gusto kong panumbalikin yung aking unang pag-ibig. Through this summer retreat, please restore me. Sa pamamagitan ng summer retreat, pakiusap, panumbalikin mo ako. Dapat tayong manalangin upang maibalik ang kagalakan ng kaligtasan. Buksan mo ang Biblia, awit 51. Awit 51:12. Awit 51:12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Yeah. Sinabi ni David, right? David. When he committed the great sin, right? He lost the joy of salvation. Sinabi ni David, nung nakagawa siya ng malaking kasalanan na wala sa kanya yung kagalakan ng kaligtasan. That's why he prayed like this. Kaya nanalangin siya ng tulad nito. Please restore joy of salvation. Pakiusap, ibalik mo yung kagalakan ng We kaligtasan. also have to pray like David. Kailangan din nating manalangin ng tulad ni David. Yeah, syempre. God will restore joy of salvation through summer retreat. Siyempre, sa pamagitan ng summer retreat, papanumbalikin ng Diyos yung kagalakan ng kaligtasan. Dapat mainit ang ating pag-ibig sa Diyos. Kailangan mainit. Hindi tayo dapat maging malamig o mainit. Ayaw ng Panginoon. Right? Buksan mo ang Biblia. Revelation chapter 3. Apocalypse chapter 3. Revelation chapter 3. 14 hanggang 16. 14 hanggang 16. Revelation chapter 3. 14 hanggang 16. Okay po. 14 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sinabi ng Panginoon sa iglesia sa Laodicea. Okay? Ano ang problema sa Laodicean Church? 15. Alam ko ang inyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Right? Ito ay problema. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. It means our Lord cannot accept them, right? Ibig sabihin, hindi sila tatanggapin ng Diyos. What about reflect yourself? What's your Christian life? Paano po kung salamin mo yung buhay Kristiyano? Ano po yung buhay Kristiyano? It's still hot Mainit pa rin ba ito? or malamig or mixed? Hot, malamig, mixed. Ano? Maybe you know, you will know. If so, you have to restore your first love. Kung gayon, kailangan mong panumbalikin yung unang pag-ibig. Maaari nating may balik ang unang pag-ibig sa Diyos kapag iniisip natin ang dakilang kaligtasan. Right? So, summary right? We can see great works of God, great works of salvation. Kaya sa summer retreat, makikita natin yung dakilang gawain ng Diyos, yung dakilang gawain ng Many kaligtasan. people get the salvation by the great works of God. Maraming tao yung maliligtas sa pamamagitan ng dakilang gawain ng Diyos. Then we remind our salvation. Pagkatapos, maalala natin yung ating kaligtasan.
we can restore the joy of salvation. Mapapanumbalik natin yung kagalakan ng kaligtasan. Kaya ang summary tree ay isang magandang pagkakataon upang maibalik ang unang pag-ibig sa Diyos. Dahil mas maunawaan mo kung gaano kalaki ang kaligtasan kapag tumalo ka sa summary tree. Kahit ang mga naligtas sa nakarang Brenda Bible Seminar at sa Selguro Bible Seminar ay dapat ding dumalo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. There are some, you say, who listen to the Bible Seminar isang beses. Mayroong mga bagong naligtas na nakapakinig ng Bible Seminar ng isang beses lang. It's not enough. Hindi po ito sapat. You need to listen again. Kailangan mong makinig ulit. One time, not enough. Yung isang beses ay hindi sapat. You need to listen again. Kailangan mo ulit makinig. Then it will be much clearer. Para ito higit na maging You malinaw. can more sure. Mas higit kang maging sigurado. Some retreat great chance. Yung sa retreat po ay dakilang You pagkakataon. can more sure, you can be more clear in your salvation. Higit mong masisigurado at magiging malinaw ang kaligtasan mo. At may mainit na sigla sa summary tree sa gitna ng malaking gawa ng banal na espiritu. Ang summary tree ay katulad ng isang pugon. Alam mo ba, pugon? Pugon? Sobrang mainit. Sobrang mainit, right? Ang summary tree ay katulad ng isang pugon. Yeah. Bakit? Isang tugon. Kagaya ng isang tugon. Dahil may pag-ibig ng Diyos. Very hot. God's love is very hot, right? Yung pag-ibig ng Diyos ay napakainit. That's why your heart, the God's love touch your heart. Right? Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay hipo sa iyong puso. Kahit gaano pa man katigas ang puso ng isang kaluluwa, maaari itong matunaw. You believe. You have to believe. Kailangan mo sumampalataya. That's why it's a great chance, right? You can evangelize the lost. Kaya ito ay dakilang pagkakataon na mag-evangelize ka ng ligaw There ng are- kaluluwa. Some people who are very stubborn, right? Mayroong mga tao na matitigas pa rin. But if we bring them to the summary tree, God touch their heart. Pero kung dadalhin natin sila sa summer retreat, at hihipuin ng Diyos yung kanilang puso. Their stubborn heart will be melted. Yung kanilang matigas na puso ay matutunaw. Yeah. It happened by the great works of the Holy Spirit. Ito ay mangyari sa pamagitan ng dakilang paggawa ng Espiritu Santo. At pumunta ka sa lugar ng counseling. Yeah. Makikita ang mainit na damdamin ng mga tagapangaral na naglalayong iligtas ang mga kaluluwa. Right? Yeah. Especially the last night of the summer retreat, there are counseling after the gospel session. Lalong higit sa huling gabi ng summer retreat, ay magkakaroon ng counseling pagtapos ng huling session. So, sobrang marami. Yeah, many people come to have a counseling. Maraming tao yung pumupunta para magpa-counseling. Yeah, that's why the many minister, counselor, they are very busy. Kaya maraming mga minister at counselor, sila ay abalang-abala. Sometimes I feel sorry when I go to CR. Because so busy, maraming tao. Yeah. Sometimes it finish late night, right? 1 a.m. Minsan natatapos ito ng 1:00 ng umaga. Yeah. But many the minister, right? They try their best to save the lost soul. Pero maraming mga ministers, sinusubukan tayo makain lang magligtas ng ligaw ng kaluluwa. Yeah. You also try to look at. Kaya rin po, subukan niyo pong tingnan. At tingnan ng baptism ceremony sa huling araw. May baptism ceremony sa huling araw, sa umaga. Makikita ang pagbabago sa puso ng mga bagong kasali. Ang dating matigas na kaluluwa ay unang sumusunod sa Panginoon. Tama? So, when you will experience the very stubborn person come to the summer retreat,
Kapag naranasan nyo na yung taong sobrang tigas ng puso ay pumunta sa summer retreat. But gradually, the word of God changed their heart. Pero unti-unti yung salita ng Diyos yung magbabago sa kanilang The puso. gospel completely entered to their heart. Yung ebanghelyo ay ganap na papasok sa kanilang puso. Then the last day, right? They accept. Okay, I will receive a baptism. At sa huling araw, tatanggapin nila. Tatanggap ako ng bautismo. Right? It's first obedience to the Lord. Right? Ito po yung unang pagsunod sa Panginoon. God changed them, right? Binago sila ng Diyos. Right? It's a works of God, great works of God, right? Ito po ay gawa ng Diyos. Yeah. You can see. Makikita nyo po. Yeah. Your heart will be hot. Yung puso mo ay mag-iinit. So, you try to look at the baptism ceremony. Subukan mong tumingin doon sa baptism ceremony. Especially the newly saved, if you really sure salvation, you need to receive a baptism. Lalo higit sa mga bagong naligtas, kung talagang sigurado ka na sa kaligtasan, kailangan mong tumanggap ng bautismo. Of course, we cannot be saved through baptism. Siyempre, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng Because bautismo. baptism is just ceremony. Dahil yung bautismo ay ceremonious But if lang. you are truly saved, you need to receive a baptism. Pero kung talagang naligtas ka, kailangan mong tumanggap ng bautismo. Because our Lord commanded the baptism. Dahil inutos ng ating Panginoon yung bautismo. It's first obedience to the Lord. Ito yung unang pagsunod sa Panginoon. So, we don't have a chance to receive a baptism here, right? Wala tayong pagkakataon na magbautismo dito. We just receive a baptism ceremony in the retreat, summer retreat. Tumatanggap lang tayo ng baptism ceremony sa summer retreat. So if there are some brethren who don't have a baptism ceremony, you receive baptism. Kaya kung mayroong mga kapatid na hindi pa tumatanggap ng baptism ceremony, magpabautismo po kayo. At nagpapasalamat tayo na tayo ay kasama sa church kung saan nahayak ang gawa ng Diyos. At tayo ay muling nagpapaalala kung anong puso ang dapat taglayin sa natitirang bahagi ng ating buhay. We remind, what's the purpose of my life? Alalahanin natin kung anong layunin ng ating buhay. So, through the summer retreat, you can restore first love. Yung sa pamamagitan ng summer retreat, mapapanumbalik mo yung unang pag-ibig. What's the profit of the summer retreat? Ano po yung pakinabang ng summer retreat? Pangapat, sa pamamagitan ng summer retreat, pinatatang natin ang ating pananampalataya. Ating pananampalataya. Maaari tayong matuto kung paano mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa summer retreat. Ikalawang Korinto, buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 5:7. Ikalawang Korinto chapter 5:7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ating bagong Christian life. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito ay importante. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa nakita, hindi tayo makakabuhay sa pananampalataya. Kung titingnan lamang natin ang ating kasalukuyang sitwasyon, hindi tayo makakadalo sa summer retreat at hindi tayo makakapag-evangelize. Tama? Maybe all the brothers and sisters have many difficulty, right? Marahil lahat ng mga brothers at sisters ay maraming alalahanin, kahirapan. Maybe your situation is not easy to attend the summer retreat. Marahil yung sitwasyon mo ay hindi madali para dumalo sa summer retreat. Or sometimes say your family persecute you, not allowed to attend the summer retreat. O minsan yung mga miyembro ng pamilyang hindi ligtas, inuusig ka, hindi ka pinapayagang dumalo sa summer retreat. Or some your schedule, your work schedule, not easy. O hindi madali yung schedule ng trabaho. Some have some difficulty, financial difficulty.
Yung iba, merong mga kahirapan sa pera. There are many difficulties, right? Merong maraming kahirapan. There are many reasons you cannot attend the summer retreat, right? Maraming dahilan na hindi ka makakadalo sa summer retreat. It's your current situation. Yun po yung kasalukuyan mong kalagayan. But if you just focus on your current situation, of course, you cannot attend the summer retreat. Kung magtutuon ka lamang sa kasalukuyan mong kalagayan, syempre hindi ka makakapunta sa summer retreat. Who is a Christian? Sino ba yung Kristiyano? We learned a while ago. Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan natin ang pananampalataya. Pananampalataya. If we have the faith, we can overcome all the situation. Kung meron tayong pananampalataya, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng sitwasyon. Kahit na mahirap ang kasalukuyang situation, maaari kang dumalo ng may pananampalataya. Sa pamamagitan ng summer retreat, na ipapakita natin ang ating tunay na pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, James chapter 2. Santiago chapter 2. James chapter 2, verse 22. James chapter 2, 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. If you have a true faith, your faith will be revealed through your work. Kung meron kang tunay na pananampalataya, yung pananampalataya mo ay mahayag sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Anybody can say, I have the faith, Kahit sino pwedeng sabihin, meron akong pananampalataya, but no any work. pero walang gawa. How can prove your faith is true? Paano mo mapapatunayan na yung pananampalataya mo ay totoo? Right? Ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kailangan mga gawa, right? Kailangan natin ng pananampalataya upang dumalo sa summer retreat. Bagamat maaaring may maraming paghihirap sa pagdalo sa retreat, kung may pananampalataya, tayong maniniwala na tayo ay magkakadalo, ito ay mangyayari ayon sa ating pananampalataya. Ayon sa ating pananampalataya. Buksan mo ang Biblia. Pag-isipan natin. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, 27 hanggang 30. Matthew chapter 9, 27 hanggang 30. So, okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya tinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata, mahigpit silang pinagpilinan ni Jesus. Ingatin ninyo na walang makakaalam nito. May dalawang lalaking bulag, right? What they really want? Ano yung kanilang nais? They really want to open their eyes. Gustong-gusto nilang mabuksan yung kanilang mata. Sinabi nila, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila. Right? Verse 28. Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Anong sagot? Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, 29, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Right? Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Right? Pagkatapos 30, nabuksan ang kanilang mga mata. Right? Tama.
If you have the faith, God would help you. Kung meron kang pananampalataya, tutulungan ka ng Diyos. You look at situation, no way, right? No way. Kung titignan mo yung sitwasyon, walang paraan. But if you have the faith, God will make a way, right? Pero kung magkakaroon ka ng pananampalataya, gagawa yung Diyos ng paraan. Ayon sa inyong pananampalataya. Pinakamahalagang bagay ay inyong pananampalataya. Anong pananampalataya? Right? Kailangan pa rin ng pananampalataya sa pagtalo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Right? Yeah. Don't give up evangelism also. Huwag niyong isuko yung If evangelism. we have the faith, we can lead the soul to the Samaritan. Kung meron tayong pananampalataya, mapapatnubayan natin yung mga ligaw na kaluluwa sa Samaritan. Magagawa natin ang anumang bagay kung mayroon tayong tunay na pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Marko chapter 9. Marko chapter 9, 23. Marko chapter 9, 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Sinabi ni Jesus, right? Kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari kung may pananampalataya. Ang taos pusong hangarin ay umaakoy tungo sa pananampalataya. Mayroon bang anumang bagay na mukhang impossible? Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kain mo ito na may paniniwala sa Diyos na nakakagawa ng lahat ng bagay. Kung mayroon akong matinding pangnanais para sa kaluluwa na aking ipinangangaral, ito ay magiging konektado sa pananampalataya at makakaroon ng malaking gawa ng Diyos. Ang Diyos ay tiyang nakikilos dahil sa ating masidahing puso at pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah 33, Jeremias chapter 33. verse 3. Jeremiah 33, verse 3. Okay po, 33 verse 3. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga takila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Right? Pangako ng Panginoon. Tumawag ka sa akin. Right? Tumawag. Kailangan natin tumawag. Magsasabi sa iyo ng mga takila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. When you look at the situation, it looks no way, no possibility. Kung titingin tayo sa sitwasyon, mukhang walang paraan. But when God walks, God will make way, right? Pero kapag kumilos yung Diyos ay gagawa ng paraan. We don't know how does God will make way, right? Hindi natin alam kung paano gagawa ng paraan yung Diyos. Takila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya ang sinumang dumadalo sa Samaritan ng may pananampalataya ay tiyang na lalago ang kanyang pananampalataya. But, anong mangyari? My situation, not alone. Hindi pinapahintulot ng kalagayan ko ngayon. Next time, I will give up. You don't need to pray to God, right? Hindi mo na kailangan manalangin sa Diyos. You don't ask to God. Hindi ka humiling sa Diyos. You don't experience the works of the faith. Hindi mo naranasan yung gawa ng pananampalataya. No improvement in your faith. Walang paglago sa iyong pananampalataya. Yeah. But if you attend the summary by the faith, your faith will improve. Pero kung dadalo ka sa summer retreat sa pamamagitan ng pananampalataya,
yung pananampalataya mo ay lalago. Your faith will be more strong. Mas itibay yung pananampalataya mo. Next time when you have a more difficulty problem, you can overcome by your faith. Susunod, kapag meron kang matinding mga problema, mapapagtagumpayan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Susukan nating makamit ang pag-upgrade ng pananampalataya sa pamamagitan ng Samaritan. Mag-upgrade. Upgrade. You want to upgrade your faith? Gusto mo i-upgrade yung pananampalataya mo? Yeah, it's a great chance. You can upgrade your faith through this Samaritan. Ito po yung dakilang pagkakataon na may upgrade mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng May Samaritan. malaking pagkakaiba sa Christian life ng mga dumalo sa Samaritan at ng mga hindi nakadalo. Makaiba? Ang biyayang natatanggap natin sa araw-araw ay parang ubas. Ubas, alam mo ba ubas? Balit? Ubas? Ang biyayang natatanggap natin sa araw-araw ay parang ubas. Balit. Ngunit, ang biyayang natatanggap sa Samaritan ay parang pakwan. Alam mo, pakwan? Malaking watermelon. Tama? You can get this great Samaritan. Matatanggap mo yung ganitong malaking biyaya sa Samaritan. Yeah. Kaya kailangan ang isang pasyang may pananampalataya. Kung magpapalehistro tayo ng maaga sa pamamagitan ng pananampalataya, tutulungan tayo ng Diyos na makadalo. Okay? Don't hesitate. Huwag po kayong mag-alinlangan. Kung dadalo ka sa retreat na may pananampalataya, iingatan ka ng Diyos upang walang masamang mangyari. We open one more. The Exodus 34. Exodus 34. 23 hanggang 24. 23 hanggang 24. Exodus 34, 23 hanggang 24. Okay po. Exodus 34, 23 and 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 ulit sa isang taon nahaharap ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Sapagkat palalayasin ko ang mga bansa sa harap mo at palalakihin ko ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sino man ang iyong lupain. Kapag ikaw ay umaakyat upang humarap sa Panginoon mong Diyos, 3 ulit sa isang taon. Yeah, in Old Testament, all the men over 20 years old, they had to come to the Lord every year 3 times. Sa Israel po, lahat ng mga kalalakihan na higit sa 20 taon yung gulang ay kailangan pumunta sa Panginoon 3 beses sa isang taon. Maybe at the time, they can have a worry for their family, right? Marahil sa ganong pagkakataon, meron silang alalahanin para sa kanilang pamilya. Because if all the other men, wala sa bahay, maybe enemy can attack their family, right? Dahil marahil kung yung mga matatandang kalalakihan ay wala sa kanilang bahay, atakihin ng kalaban yung kanilang pamilya. That's why they worried, right? Kaya nag-aalala sila. They try the Lord promise. Kaya yung Panginoon ay nangako. Verse 24. Yeah. Palayasin ko ang mga bansa sa harap mo at palalakihin ko ang inyong mga hangganan at hindi pangnanasan ng sinuman ang iyong lupain. Kapag ikaw ay umaakit upang humarap sa Panginoon mong Diyos. It means God will protect them, right? Ibig sabihin po, protektahan sila ng Diyos. Yeah, God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. Yeah. Iwanan ng lahat ng alalahanin at problema sa Diyos at tumalo ng may pananampalataya. Yeah. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5, 7. One more. Unang Pedro chapter 5, 7. Also, Unang Pedro chapter 5, 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Lahat. Yeah. He will take care of you, right?
Siya yung mag-iingat sa iyo. Even He will take care of your family. Iingatan niya rin yung maging yung pamilya mo. Believe the promise of God. Sumampalataya ka sa pangako ng Diyos. Don't focus on your own thought. Huwag kang magtuon sa sarili mong kaisipan. Don't look at just the situation. Huwag kang tumingin sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangan natin ng ang pananampalataya. Huling verse, Awit 57. Awit 57, verse 7. Awit 57, verse 7. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Anong kailangan mo? Ang aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. Ito ay kailangan. Sa puso ng taong gumawa ng decision sa pananampalataya ay may kagalakan at umaagos ang pagsamba. Kaya ito. Okay? So, today, determine your heart. Kaya ngayong araw, magpasya ka sa iyong puso. As I mentioned, the first batch, the pre-registration until today. Sa unang batch po, yung pre-registration ay hanggang ngayong And araw. then the second batch, until next week. At yung sa second batch po ay hanggang sa sunod na linggo. So, don't hesitate. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Summer retreat is not option. Yung summer retreat po ay hindi pagpipilian. It's not option in our Christian life. Hindi po ito option sa ating buhay Kristiyano. It's our essential thing in our Christian life. Ito po ay kinakailangang bagay sa ating buhay Kristiyano. So, makibahagi tayo sa retreat na ito na may paninindigang para pang ito na ang huli sa ating buhay at sama-sama nating tuparin ng dakilang gawa ng Diyos. Okay po? Palalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Nakahanda kami para sa darating na summer retreat. Punuan mo po ang bawat kamay na nakahanda upang walang kakulangan. Naway ang lahat ng mga banal ay makibahagi at magtala ng maraming kaluluwa sa summer retreat. Sa pamamagitan ng summer retreat, naway maligtas ang maraming nawawalang kaluluwa at kami ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.